So am I wrong for thinking that we could be something for real? Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. But that's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. Test. Test. Good morning, besties. Welcome back to the channel. Today we are serving absolute main character energy dito sa NYC. Start muna tayo sa pasilip sa hotel hallway natin. Ang poporma. Dito sa Wyndham, Manhattan. In fairness, pasok sa aesthetic natin today, di ba? Pero no time to chill. Kasi fully booked ang schedule na. Maaga pa lang, gising na tayo to beat the crowd and straight ahead to our first destination. And yes, andito na tayo sa Grand Central Terminal. Grabe guys, ang ganda. Super iconic. Akala mo nasa movie set ng Gossip Girl or The Avengers. I think napanood ko yung dalawang yun. Yeah. At syempre, hindi pwedeng hindi videohan itong sikat na four-faced opal clock sa gitna. Fan trivia para sa inyo. Real talk, ang clock na yan is valued between 10 to 20 million dollars. Grabe, mapapawaw ka na lang talaga. Tumingin din kami sa ceiling and grabe yung astronomy painting. Pero plot twist, nabaliktad daw ang gawa niyan noong 1913. Epic fail pero naging art installation na rin, di ba? Bago kami pumunta sa tracks, nalaman ko na may 44 platforms pala rito, making it the largest train station sa buong mundo by platform count. Ang bibilis maglakad ng mga tao dito, parang laging may hinahabol na pangarap. So make sure ready ang subway cards nyo para hindi kayo maging harang sa daan. After a quick subway ride, nakarating na din kami sa dulo ng Manhattan, dito sa Battery Park. Bago kayo makasakay sa ferry, nadaan muna kayo sa historical landmark na to, ang Castle Clinton National Monument. Nagpa-picture muna si Mrs. kasi syempre, isa ito sa mga famous monuments dito sa New York. Akala nyo, ticket booth lang to, no? For your information, fort pala ito na itinayo way back 1811 para harangin ang invasion ng mga British noon. Dati siyang artificial island bago tinambakan ng lupa. At grabe, naging opera house, aquarium, at siya rin ang kauna-unahang immigration station ng Amerika bago pa nagbukas ang Ellis Island. Safe to say, mahigit na 8 milyong katao ang unang umapak sa US sa mismong pader na to. Ngayon, under na siya ng management ng National Park Service. Pro tip para sa mga ayaw sa abala. Sobrang haba ng pilahan dito sa may security check at tickets. Kung ayaw nyo maging part ng Pila Line Simulator, nakpo, do what we did. Ginamit namin ang New York City Pass. Nakabundle na rito ang ferry ride, access sa Statue of Liberty at iba pang sikat na spot sa NYC. Gamit lang ang one-time mobile ticket. Sobrang laking tipid, up to 40% off sa regular gate prices. Nilagay ko ang direct link ng City Pass New York sa description box sa ibaba para masecure nyo na yung sa inyo bago pa kayo lumipad. Deserve nyo mag-save ng money, mga kaibigan. Tapos lang ang security check at sa wakas, nakasampa na rin sa ferry. At dahil certified Pinoy tayo, saan pa ba tayo papwesto? Di doon sa open air top deck, best seats in the house. Plus, ramdam mo talaga yung lamig ng hangin sa mukha mo. Minsan nga sobrang lamig na eh. Ang sarap sa pakiramdam. Pansamantala mong malilimutan ang mga bayarin mo sa buhay. Totoo ba yun? Oo, totoo. Nag-enjoy talaga kami. Tumingin kayo sa likod natin. Ang ganda ng view ng Lower Manhattan mula sa dagat. Talas tingnan ng One World Trade Center habang pinapalibutan ng Financial District buildings. Ang surreal naman tingnan nitong mga giant glass skyscrapers. Dito mo talaga maiisip kung bakit na tinawag siyang concrete jungle. And the iconic figure is here. The Statue of Liberty.
Ang tindi ng tama kapag nakita nyo siya ng malapitan mula sa tubig. Nakakatindig balahibo talaga, guys. At nasa Liberty Island na tayo. Habang naglalakad kami sa mga cobblestones brick walkway na to, ramdam talaga ang kasaysayan ng lugar. Tumingin kayo sa taas, ayan, ang dambuhalang American flag na nakasabit sa flagpole. Symbolic welcome raw yan sa lahat ng pumapasok sa New York Harbor. Stop muna tayo rito sa gilid ng isla. Tingnan nyo ang view ng Manhattan skyline mula sa kabilang dako. Sobrang ganda, parang painting lang. Dito sa pwesto na to, napakatahimik ng New York. At syempre, hindi mawawala ang tapatang photoshoot. O bawal magpatalo. Kunin natin ang perfect angle na nasa likod natin si Lady Liberty. Kaunting trivia muna. Para sa mga mahilig sa kasaysayan, alam nyo ba na hindi talaga kulay green si Lady Liberty nung una? Gawa kasi siya sa pure copper. Yung kaparehong material sa tag-1 sentimong barya sa US. Noong niregalo siya ng France sa Amerika noong 1886, makintab at kulay brown siya. Inabot ng 20 hanggang 30 taon ng ulan at hangin bago nagkaroon ng green patina na bumabalot ngayon sa estatwa. So basically, ang kalikasan ang nag-makeup sa kanya ng green. Pumasok naman kami sa loob ng Statue of Liberty Museum. Good news! Libre pong pumasok dito, basta nasa isla ka na. Ang ganda rito kasi makikita mo ng malapitan yung mga details na hindi mo matatanaw mula sa ibaba ng estatwa. Tingnan nyo ang exhibit na to. Exact, full-scale copper replica ito ng mga paa ni Lady Liberty. Look at those gigantic toes! Para magka-ideya kayo sa size, ang haba ng paa niya ay 25 feet. Imagine! At ang shoe size niya ay 879. Kaloko. Saan ka pa makakabili ng tsinelas para sa ganyang size, di ba? At heto pa, ang dambuhalang copper mask ng kanyang mukha. Iba ang pakiramdam kapag eye level mo na ang mukha niya. Ang sculptor na si Friedrich Auguste Bartholdi, kinuha raw ang mukha ng sarili niyang nanay na si Charlotte. Well, hindi kinuha, ibig sabihin, ikinopya niya. Ang mukha ng nanay niya ang ginawang modelo para kay Lady Liberty. Nandito rin sa museum yung original torch na hawak niya noong 1884 bago pinalitan dahil nasira sa pag-expose nito sa tubig alat ng New York Bay. Sulit magstay rito ng 1 oras para mag-absorb ng knowledge. Wow, ang cute naman. Sumakay ulit kami ng ferry para sa huling hantungan natin today, ang Ellis Island and the National Museum of Immigration. Kung si Liberty Island ay simbolo ng pag-asa, si Ellis Island naman ang sumisimbolo sa totoong hirap at biyahe ng mga tao. Mula 1892 hanggang 1954, mahigit na 12 milyon na imigrante ang dumaan sa maliit na islang ito para habulin ang kanilang American Dream. Grabe! Mga 40% ata ng mga Amerikano ngayon ay may ninuno na dumaan sa mismong gusaling ito habang naglalakad sa Great Hall kung saan nagantay ng ilang oras ang mga pamilya para sa medical at legal check. Mararamdaman mo talaga ang bigat at emosyon sa lugar. Real talk muna tayo guys, sobrang ganda ng tour na to. Pero grabing workout ang aabutin nyo rito. Ang haba ng pila, ramdam ko ang pagod sa tuhod. Buong araw kang aakyat baba sa mga ferry na to. Woo! Grabe, nakakapagod pero sobrang worth it na araw para i-explore ang kasaysayan ng New York City. Nalibot natin ang hallways ng Grand Central, sinundan ang yapak ng milyong-milyong tao sa Castle Clinton, naglayag sa skyline,
nakasama si Lady Liberty at ginalugad ang mga kwento sa Ellis Island. Is moving. Magsimula ng maaga gaya ng siguro alas 8 ng umaga. At least lang, huwag kayong bibili ng paisa-isang ticket sa gate. Iwasan ang stress at gamitin ang New York City Pass. Iscan nyo lang gamit ang phone nyo, lagpasan ang main ticket window at may access na kayo sa ferry, sa islands, pati na rin sa iba pang sikat na spots gaya ng Empire State Building o The Edge. Abangan ang aming Empire State Building vlog. I-click nyo na yung unang link sa aking description box ngayon para mabook ang inyong City Pass New York at simulan na ang pagpaplano ng inyong Dream NYC vacation. Kung nagustuhan nyo ang deep dive tour na to, kalabitin nyo naman yung like button at mag-subscribe sa channel ko at mag-comment sa ibaba saan ang susunod nating gala. Until next time, stay safe, travel smart, and see you guys in the next vlog. Bye-bye! Running through the crowd. Every face is moving. Every voice is loud. Taxi lights flicker yellow in the rain. Every step is fast.